Yo, what up sa inyo dyan? Tara, tuloy po natin yung pagbibigay ng komento po dito sa pagkakaroon po ng protesta sa harap po ng Diskaya Compound. At binato po ng putik, sinulatan ng magnanakaw, etc. po ang nangyari po dito sa kanilang protesta na tinitignan bilang isang marahas na pagkakaroon po ng laban, no, ng protesta laban po sa mga diskaya. At sabi nga po natin sa isa po nating video ay magsasampa ng kaso ang mga diskaya daw dito sa mga gumawa po nito. At yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Kumbaga full review, parang full review ng video kasi yung mga napanood po natin sa isang video po natin ay mga bahagya lamang, mga putol-putol. Pero dito, panoodin natin yung in-upload po ng ABS-CBN, no? Sabi ay commotion sa Pasig, Diskaya Compound, binato ng putik, sinulatan ng magnanakaw. Yan po yung panoorin natin at bigyan po natin ng opinion sa video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. So ayun nga mga tol, wala nang pero, i-play na natin ng buo itong video po na ito, no? Saka tayo pasok ng mga komento at kung ano man, kung saan part, no? Bahala na, panoodin na natin. Let's go. Okay guys, dito sa part na to pasok lang tayo, no. Ito yung mga ayaw natin, lalo na no, syempre hindi naman natin gusto rin yan kahit pa against tayo sa corruption, kahit na sabihin na natin, no, kahit na hindi pa naman napapatunayan, inasa proseso pa ng investigasyon itong Diskaya, no, Diskaya family, Diskaya companies, etc. Sabihin na natin, no, na tama sila.
talagang napatunayan na ito'y magnanakaw na talaga. Yun na yung nangyayari talaga. Halimbawa, kapag konkreto na technically speaking, meron na talagang hatol, no? Ang ayaw lang natin dito sa mga ginagawa ng mga ito, bukod sa syempre sumusobra rin kung minsan yung pagdadawit sa iba pa. Katulad po niya mula sa ibaba hanggang sa itaas. Tama naman, talagang may makikita po na korupsyon eh. Pero mahirap sabihin yon na direkta mong sasabihin sa Pangulo ng bansa. Kasi parang lalabas po niyan against government na po tayo. No, wala nang magiging gobyerno talaga. At karaniwan po nangyayari yan sa mga nagsusulong din ng komunista. 'Di ba? Sabi nga mga NPA. Pagka titirahin mo na sa pinakataas na taas talaga, parang babagsak na po talaga yung gobyerno natin. Parang wala ka nang gustong sabihin na maganda niyan, 'di ba? Pero ako nga, 'di ba, iniisip natin kung guilty talaga, meron talaga pati pangulo, no? Paano nga natin gagawin talaga? Bubuwagin talaga yung gobyerno, ganun talaga, no? Maglilinis talaga. Paano natin gagawin 'yon? Sa ganitong paraan at sino ang gagawin nilang sino ang ipopromote nila, 'di ba? Ang mga Duterte ba? Ang mga kakamping, sino upo? Mga NPA ba? 'Di ba? Parang worse din ang pupuntahan ng lahat, kaya prayer po lahat 'yon, no? 'Yun lang yung siningit ko na sa part na yan kasi binanggit niya hanggang pangulo. Hindi tayo pro BBM ha, pero pagdating po sa flood control, I believe parang questionable yung ganyan na para ididirekta mo sa pangulo, 'di ba? Tingin ko malayo, no? Kasi binababa yung pondo mula sa itaas. Nasa sa kumbaga kung meron tatlong level, sa unang level pumirma, halimbawa ang pangulo, binaba. More on dito na yan sa ilalim niya, kumbaga laylayan ng pamamahala niya. Tingin ko lang naman, pero hindi ko sinasabi na walang korupsyon kay Bongbong. Ayoko lang sabihin kung siya ba, kung ano ba yung kanyang meron siya kasi wala naman akong alam, 'di ba? Sinong may alam, sinong may pruweba, sinong may katunayan, 'di ba? Wala naman napapatunayan eh. So, ngayon, mahirap magsabi nun kasi hindi magiging maganda po yung ating mga ipaglalabang kapag hindi natin gagawin sa kaayusan. Banatan natin si Bongbong kung may nakita na po tayo. Ngayon, kung may nakikita sa Diskaya, okay yun, magsalita tayo. Pero, diba, yan nga po yung nangyayari. At marami po sa ating mga kababayan, hindi naman tututol na po dito. At ako, hindi ako tututol, hindi rin ako susuporta, no? Mas maganda ipagpatuloy po natin yung nangyayari ngayon. Kasi, kung ang lahat ng ito, anti-corrupt, no, officials, itong kanilang mga protesta, sa kahuli-hulian ang magiging tanong pa rin natin, ano ang alternatibo, ano ang ipapalit? Magiging question yan eh. Komunista na pamamahala ba? Kasi wala namang maganda eh. Wala namang mabuti sa katotohanan, 'di ba? Pero 'di ba, at least para sa akin, pag hindi komunista, malaya, democratic pa rin. Kaya lang inaabuso, nagiging yung mga tao, especially dun sa mga nakaupo sa gobyerno, inaabuso nila, nauuwi po sa ganitong klase ng mga korupsyon. Kaya hindi natin sila masisisi, hindi natin masisisi ang mga tao na tila susuportahan po yung ganitong kanilang galaw dahil nga naman matindi na ang korupsyon sa ating bansa. Pero at the end of the day, 'di ba? Pipili pa rin ng mga 'yan, ang mga tao, ang ating mga kapwa Pilipino. Tayong mga Pilipino, maglalagay pa rin ng mga uupo sa gobyerno. Yun ang magiging usapin po diyan, no? So mag-iingat din po tayo, no? Pero pagdating sa pagkakataong ito na dahil marami na nagagalit din talaga, walang napapanagot, mga impeachment na archive, ito ba mamamatay na rin ba ang issue dito sa usapin nito? Napakalala na po na nangyayari ngayon, kaya maaari pong sumama na rin dito yung iba, no? Makakuha sila ngayon ng simpatya kung sila po ay mga taga UP o yung mga dating
nakakakuha ng mga komento na negatibo dahil sila po tinatawag ng mga NPA, mga aktivista. Sila po sa pagkakataon nito baka makakuha sila ng simpatya dun sa mga tao ngayon dahil grabe na po, no? Sabi nga dun sa isang video, tumatakas na yung ibang mga sangkot, yung anak ng mga sangkot, no? Hindi natin alam kung gaano katotoo yun, no? Subject for confirmation. But anyway, ito po sa video na ito, kitang-kita po na ito po ay meron na rin po talagang laman dahil yung galit sa sistema. Kaya lang, baka palitan ng komunista kapag gano'n, kaya ingat din. Pero nakakagalit na talaga yung sistema natin ngayon pagdating sa korupsyon. Pero ang Diyos na po ang bahala doon. Panoodin po natin, tapusin natin bago tayo mag-end. Ang mismong gobyerno at mga ahensya nito ang nagtulak at nagprotekta sa mga mapanirang proyektong sumira sa kalikasan na dapat sana depensa natin sa baha. Tapos gagawa ng kunwaring solusyon, flood control project na sila rin ang nagtulak. Kunwari ay solusyon, pero sa aktwal ay malalim na balon ng korupsyon. Hindi papayag ang mamamayan na walang managot. Hindi kami sasakay sa pagtuturoan nyo dahil pare-parehas lang kayong kurap. Patuloy kaming makakalampas. Bisbis ang panawagan na dapat may managot sa mga sangkot sa korupsyon. Kompensasyon sa mga biktima ng pagbaha. Siyentipiko at makamasang pagpaplano at implementasyon sa pagharap sa pagbaha at krisis sa klima. Huwag nating palampasin ang ninakaw sa atin. Marami pa tayong papalasin. Ibabalik nila ang ninakaw sa atin. Lalaban ang mamamayan para sa umpisa, pag-klima at pagbabago ng bulok na sistema. Maraming salamat kanila sa mga nakakarinig po namin. 40 na mamahaling mga luxury vehicles. Pero nung kamakailan nagugas kamay, 28 lamang daw po. Samantalang ang mga komunidad na dapat sana ay nakikilabang sa mga flood control project ng pamilyang ito ay binabaha, nababalot ng putik, dulot po ng kasakiman nila sa pera. Yung gusto natin ipakita doon, yung mismong galit natin sa kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Gusto din natin ipakita na hindi ito ang unang kumpanya, unang opisina na pupuntahan natin para singilin. Pupunta pa tayo sa iba pang mga opisina ng mga kontraktor at iba pang mga opisina ng gobyerno na sangkot dito sa korupsyon sa flood control projects. Tama po yun yung sinabi nyo na naunawaan natin sila. With or without permit, we always exercise or implement the maximum tolerance policy natin dito. But sa mga ganitong sitwasyon, dapat hindi natin mapayagan na may mga ganyan na mangyari. Kasi they might be committing a case of malicious mischief. Yan, malinaw ba na malicious mischief yan? Opo. Malinaw po na malicious mischief yan. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Sa actual, wala pong permit, pero syempre tayo, nandito tayo para idalhin yung ating panawagan. Kaya may permit man o wala, kailangan natin i-practice yung ating karapatan na marinig nila kung ano yung ating hinanaing at panawagan. I-enhance po namin yung police visibility namin and we will always leave our doors open for negotiations and coordination sa ating mga possible rallies. Para sa ganun ay hindi maiwasan itong mga ganito na susunod na pangyayari. Okay guys, so mukhang hanggang dito na lamang to. Parang nawala yung audio na ABS dito. Siguro may nagre-report or something. Or talagang raw yung pagkaka-upload dito. Sa mga nagra-rally. Yan. Ayan, sila ate. Ang mga nanguna sa rally. No? So, okay, siguro hanggang dito lang tayo. Ikaw, anong masasabi mo dito sa akin, guys? Hindi ko sasabihin ito po ay okay o tama, pero hindi ko rin sila masisisi. Hindi natin kumbaga,
kung sila po ay mga aktivista o mga tinatawag ng iba na NPA, mukhang justified ng maraming tao ngayon yung kanilang galit sa gobyerno. Pero ito, remember, kung sila po ay mga mga aktivista talaga o mga NPA man, sinasabi ng iba noon at hanggang ngayon, alam po natin, marami sa kanila galit naman talaga sa gobyerno noon pa kahit sino nakaupo at walang magaling sa kanila. At ako man, wala akong sasabing magaling talaga nakaupo. No? Alam naman po ninyo, wala pong magaling. Talagang ang Diyos lang ang magaling at walang perpektong uupo sa gobyerno. Mga tao lang yan, hindi dapat pagtiwalaan. Pero nakukuha mo nyo po yung punto, no? Sila po ay justified ngayon kung talagang yung galit po ay sa korupsyon. Marami pong galit sa korupsyon po ngayon sa gobyerno. At ang hindi pagpapataw ng hustisya, no? Lalo na sa mga sangkot na patunayan na talagang dapat imbestigahan hindi iniimbestigahan, ina-archive, no? Archive kuno daw pero nalilimutan dahil sa dumating ng eleksyon, baka makaupo pa sa pwesto ang mga tao na may mga pinupukol sa kanila ng mga issue hindi nila kinakaharap. Yan po yung magiging malaking problema at matindi, ako naniwala, maaari, wag naman nawa, no? Matindi pa dito ang mangyayari sa mga susunod. No? Alam po natin, di ba, yung sa Indonesia, maaring mas matindi pa doon. Hindi lang pang ransak ang maaring mangyari. Baka talagang mangyari po yung gaya ng dati na people power. Kasi matindi po yung corruption talaga ngayon. At hindi po magiging maganda yon. Hindi po masayang bagay yon. Pero iba, prayer lang lahat. Nawa, wag maging magulo. Maiayos to ng administrasyon yon, gobyerno. At kung sino man, no? Magmula sa Pangulo, pababa, sino man mga dapat managot, may panagutan, yun po yung makita po ng mga Pilipino po ngayon. At upang hindi na lumala pa yung tension dito sa loob ng ating bansa. As ito, naniniwala ako, internal po ito na mga issue na dapat nasusolusyonan mismo ng mga taong gobyerno natin. No? Dahil kung hindi, mamamayan mismo, automatic gagalaw po yan. Ayaw po natin mangyari ang anuman na karahasan, kaguluhan. Nawa, ibag-pray natin maging maayos ang lahat. Ikaw, ano masasabi mo sa video na ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.